Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy!
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ay, balik tayo sa ating balitaan. 5:36 na hunang umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Meron tayong update muna doon sa sunog sa Commonwealth. Naku naman, talaga ito yung... Ang tinutupok ng apoy ay ang Commonwealth Market. Ang laki niyan at saka ang daming namamalengke dyan eh. Lalo ngayon, Sabado. Yun na nga. Naku po. Ron, si Edwin Duque. Edwin, anong balita dyan? Kamusta ng sunog? Kuya Raymond, Kuya Robel, halos matupok na itong buong Buenita Bunbun. Ito yung Commonwealth Market na nag-umpisa ito kanina ng alas 2 madaling araw. Isang lalaki yung nabugbog kanina dahil sa kanyang kainin na nagkilos na pinagkamalan ng mga kababayan natin dito vendor na magnanakaw, pero naagapan naman ito at nasa custody ng pulis at in-interview ito. Pero makikita mo ito kaban ng Commonwealth kapag galing ka ng Fairview, itong harap mismo palengke, itong halos 1 to 2 lane ay dito tinambak ng mga vendor, yung kanilang mga paninda. Sila yung mga nandito sa bungan. At buti naman at hindi sila inabot, pero dahil doon sa tarantaduhan sa kapoy, kaya puno na itong 1 to 2 lanes, itong EDSA Commonwealth, para doon sa mga gamit, kanya-kanya na, halos hindi na makilala ng mga vendor kung sa kanila. Basta nilabas at natampak na rito sa kalsada. Pero nasa beam alarm na itong so tinas pa. Deklara ng Quezon City Bureau of Protection. Pero mahina na yung usok at mukhang itong pinakahuling building, itong palengke dito sa may tabi ng Jollibee. Ito na yung huli. Halos inuubos na lang ng apoy. Yung itong buo. kapiranggon na natira sa may harapan. Pero doon sa likod ng bahagi, wala na, tupok na lahat, bagsak na. At may mga ilang vendor dito sa harap ng palengke na damay. Pero nakapalimot na yung mga buong persona ng Bureau of Protection pag yung mga volunteer. Kaya wala nang pangambang kakarat pa itong sunog lamang na talagang natupok na. Itong napakalaking palengke, itong Buenita Bon na Commonwealth Market dito sa Quezon City. R23, ano ito kinagulat sa DZRH, oras sa Pilipinas, oras sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, alam nyo na, yung mga bibiyahe galing sa Fairview, papunta kayo ng Quezon City or EDSA area. Alam nyo na talagang matraffic na yung area na yan. At ongoing pa. Ongoing pa yung sunog. Nasa ikalimang alarma. Oo. Tsaka nga naman, wala naman silang ibang pagdalhan kasi ng gamit eh. Yung mga paninda talagang ilalabas mo Ilalabas dito. talaga. Yan. Kaya, alam nyo na, yung traffic from Fairview papunta ng Quezon City Circle, dadaanan ho ninyo yan, yung nasusunog na bahagi ng Commonwealth Market ngayong umaga. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan dahil sa sobrang init ho ng panahon. Samantala, labas tayo ng Metro Manila, higit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nakumpiska, 5 drug personalities timbog sa anti-drug operations sa Baguio City at Benguet. RH number 41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Nasamsahan ang kapulisan kung abot sa 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga at na-arresto naman ng mga street level individual na magkakaibanay na anti-drug operations sa lalagyan ng Benguet at Baguio City. Dito sa lungsod ng Baguio, na-arrest ng isang 25 anyos na lalaki
na kinilala bilang isang street level individual sa ikinasang bypass operation sa barangay Fairview. Nahulang suspect matapos ito magbenta ng isang sachet ng sabu na may timbang na 0.83 grams na may standard drug price na 5,644 pesos sa isang operatiba na nagpanggap na buyer. Sa ibalay na operation, sa Barangay Victoria Village, sabat pang street level individuals, kabilang 2 babae at 2 lalaki ang naaresto matapos silang magbenta ng 3 sachet ng hininalang sabu na may kabuang bigat na 1 gramo at standard drug price ng 6,800 pesos. Ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Kaukulang Operating Unit para sa dokumentasyon at pwestong disposisyon. Samantala, naging matagumpay naman ang sinagawang marijuana eradication operation sa lalabigin ng Benguet matapos madiskubre ang 1,180 fully grown marijuana plants at 6.4 kilograms ng dried marijuana leaves na may fruiting cups at may standard drug price na higit 1 milyon piso sa bayan ng Bacol at Tibungan. Ang matagumpay na operasyon ay bunga na pagtutulungan ng pinagsanib na puwersa mula sa iba't ibang police units at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lahat ng nadiskubring tanim na marijuana ay agad na dinulat at sinunog ng mga operating troops. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga responsable sa pagtatanim nito. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Romy? Yes, Lakay. Kumusta naman ang bilang ng mga bakasyonan ngayon? Yung dami ba ng mga bumabakasyon sa Baguio gaya ng dati o malaki ang nabawas? May nabawas din. Siyempre, may epekto yung crisis sa langis kasi. Karamihan na kasi ngayon, nagkukommute sila. Hindi na gaanong matraffic pag may mga bisita rito dahil mas maraming sumasakay na lang sa mga bus packet ng Baguio City at kumbaga mas mura kumpara kung nagdadala pa sila ng kanilang mga sasakyan. Pero just the same, malaking binawas pero tuloy-tuloy pa naman ang mga tourism program dito sa Baguio nang sa ganoon makahikayat ng mga bisitang magtutungo dito sa summer capital of the Philippines. So kumbaga, sa bagay, maganda sa mga naghahangad na maluwag ang traffic. Pero masama doon sa nagtitinda na gustong makabenta dahil di ba? Yung mga nasa night market, di ba? Di kukunti ang kanilang kliyente kahit yung mga nagtitinda ng prutas at gulay. Yung night market na kayo dinudumog pa rin madami pa rin. Ang dami pa rin nagtutungo sa may Harrison Road. Ang dami paggabi. So parang okay lang sa mga wagwagan na yan. Pero siyempre, ang tinatamaan yung mga tourism spots na kung saan may mga negosyo. O di ba? Yun ang tinatamaan talaga. Pero siyempre, yung mga hotel, may konting bawas talaga sa kanilang mga accommodation. At ganitong kukonti yung mga umaakit sa Baguio City. Ayan na nga. Ang problema dito, apektado yung lahat ng mga produkto. Di ba? Tama yan. Lahat. Siyempre, number one, ayaw ko kung umangat-angat na yung presyo ng mga gulay. Medyo stable pa naman yung presyo. In fact, ang maganda rito ngayon, dahil sa crisis, maraming bumibili ng bulto-bulto tulad ng isang grupo, yung Eagle Group. Ilang tonelada yung binili nilang mga gulay. Meron din isang mayor bumili ng ilang tonelada ng gulay. So, bulto-bulto yan. Mayor? Pinamimigay yata ng libre yan So, good business yan talaga sa mga farmers natin. Buti, ngayon lang yun. Buting may mga ganyan. Paano masusustain? Kasi yan ang problema natin Sinong mayor ba yan? Sinong mayor? Parang Central Luzon. Central Luzon. Siyempre, ang namuna dyan, si Pangulong DDN. Yung yung binili niya na sari-saring gulay. Tapos pinamahagi dito sa Metro Manila. Oo, pinamahagi yan. Yun na nga yung dapat ganun yung
In fairness kila Senador Loren, si Senator Loren kasi meron siyang grupo na yung Rural Rising, RURI. Sila yung nagre-rescue buy eh. Pagbagsak ang presyo, sila ang bibili, dadalhin dito sa Metro Manila at meron silang mga contact. Bakit dapat gobyerno talaga ang gumagawa niyan eh? Kasi gaya niyan, totoo naman. Bakit yung budget mo ng pampakain sa mga preso araw-araw, BGMP at saka Bureau of Corrections, magkano yan? Eh di diretso tonelada bilhin din at dalhin dito. Sa halip na itinatapon lang. Oo, tsaka tinatapon lang at pakainin mo ng pakainin ng yung dilis yung mga preso. Di gulay, di ba? Mas maganda. Di ba? Kaya lang pag gano'n, hindi kasi kikita si direktor at saka si mawawala naman yung kita. Yung negosyo. Oo. Nako. Good. Romy, yung bentahan daw ng bulaklak sa Baguio, kamusta? Ayun okay naman ng bentahan ng gulay. Bulaklak. At least sa may yung malaki kasi dyan yung area ng Bahong. Yun ang mga nagtutulos na mga magagandang bulaklak. Meron din sa area ng Baguio. Okay pa naman. Kasi sa Central Business District, naglagay kasi ng mga flower stores. Si Baguio City Mayor... Nalulugi daw. May impormasyon na nagpaabot sa amin. Harrison Road, saka yung sa Markham Square. Romy. Yes, Romy, maputol kita. Ilang mga farmer daw ng bulaklak ang nalulugi dahil bagsak daw ang presyo. Ayun na. Kasi, kung tutusin kasi, inuuna nila yung pagkain kasi yung bulaklak medyo... yun na nga. Mas priority hindi siya necessity. Yun na nga. Yung ang gulay, ang hirap ibenta. Yung bulaklak pa. Di ba? Ganun lang yun. Ayun, yung siguro. Parang occasional kasi yung mga bulaklak eh. Kung may okasyon, medyo mabili. Ngayon wala namang mga programs, mga projects na kailangan ng bulaklak. So, pakonti-konti, kasi nasusustain naman, pero hindi gaanong malaki yung kita ng ating mga kababayang mga producers at mga retailers ng mga bulaklak na galing dito sa Baguio and Benguet. Alright. Okay. Sige, salamat Romy at magandang umaga. So yan muna latest na updates sa Cordillera Region, particular sa summer capital of the Philippines. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez, 5:47 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga. Balik tayo sa ating balitaan. 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Muling isasalang sa oral argument ng Supreme Court ang issue ng foreign divorce sa susunod na linggo, April 28. Kabilang sa mga nakalatag na tatalakayin ang kaso ng mag-asawang ikinasal sa Pilipinas ngunit nag-divorce sa Amerika. Susuriin ng mga maestrado ang kaso ng mag-asawa at kung ang magiging resulta nito ay magkakaroon ng malaking epekto sa pananaw ng mga Pilipino sa diborsyo sa ibang bansa. Sa unang sasalang sa oral argument ang kaso noong Agosto noong nakaraang taon. Balik implementasyon na ang panghuli ng mga nakatopless matapos mahinto ng 1 linggo sa Maynila at Quezon City. Ayon kay PNP spokesman General Randolph Tuanyo, mahigpit ang direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. maipatupad ang hakbang ng may common sense. Pag-amin ni Tuanyo, hindi pa rin malinaw ang sinasaklaw ng mga public space kung saan bawal ang mga half-naked. Pakinggan natin ang kanyang payag. Kaya malinaw po ang instruction chief kay General Aguilin ang NCRPO na pag-aralin ng common sense sa pagitan na makakatupad ng shirtless ordinance. Bakit sabi nga po, hanggang di mo malinaw na nare-resolve ako ano ba talaga ang specific definition ng public places, sabi ko ng chief kay Aguilin makatupad ng common sense sa pagkakatupad ng nasabi shirtless ordinance. Personal na humingi ng paumanhin si BILG Secretary John Vic Remulla sa lalaking nag-viral matapos tikitan dahil wala itong suot pang itaasabang naghahalo ng semento sa labas ng kanilang bahay sa Mandaluyong City. Patay ang isang construction worker matapos nahigupin ng cement mixer habang siya ay nagtatrabaho sa Bindoy, Negros Oriental. Batay sa police report, nagsasagawa ng concreting project ang 31 anyos na biktima ng aksidenteng sumabit sa makina ang kanyang suot na damit. Dito na hinigop ng mixer ang damit at katawan ng biktima. Ayon sa mga rumesponde sa aksidente, ilang oras pa bago nila nahatak ang katawan ng biktima na kanilang isinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Inimbestigahan na ang nangyari at sinisilip din kung may foul play sa insidente.
Patay ang 5 katao makaraang sumalpok sa pader ang sinasakyan nilang pulis sa Mobile sa Quezon City. Sa ulat ng QC Police District, ang mga nasawi ay pawang mga persons under police custody. Patungo sana ang pulis sa Mobile sa Payatas Jail na mawala ng preno sa may bahagi ng Payatas Road Island para bumangga ito sa isang pader. Sugatan din sa nangyaring insidente ang 4 na pulis at isa pang pasaherong detainee. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon tungkol sa naturang pangyayari. Posibleng magsimula sa pagitan ng Oktubre 2026 at February 2027 ang trial proper ng International Criminal Court o ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, buwan pa ang bibilangin ngunit kapag nagsimula ng trial ay tuloy-tuloy na ito. Sa ilalim ng Rome Statute, ang obligado ang akusado na dumalo sa pagdinig pero pinapayagan din itong dumalo sa pamamagitan ng virtual meeting. Libre ang parking para sa mga pasahero ng LRT Line 2 sa Santolan Station. Layunin itong mapagaan ang gastusin sa pasahe at maiwasan ang abala sa paghanap ng parking para sa mga gumagamit ng tren. Sa anunsyo ng LRTA, libre ang parking araw-araw mula alas 4 na madaling araw hanggang alas 11:30 ng gabi. Para makapag-avail, kailangan kumuha ng parking stub mula sa security personnel sa Santolan Parking Area bago sumakay ng tren at kailangan ipavalidate ito sa Passenger Assistance Office. Ito ang kailangan ipakita sa security personnel para makapasok at makalabas nang walang babayaran sa parking. Natuklasan sa kagubatan ng Doña Remedios Trinidad o DRT sa Bulacan ang isang pambihira at endemic na species ng bulaklak na Rafflesia lagaski. Sa anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources Region 3, ito na ang ikalawang pagkakataon na namata ng nasabing uri ng bulaklak sa lalawigan. Ayon sa DNR Region 3, indikasyon nito ng magandang kalagayan ng biodiversity sa naturang lugar. Bunsod nito, panawagan ng ahensya sa lokal na pamahalaan at sa publiko paigtingin ang conservation partnership at pagbabantay laban sa mga illegal na aktibidad na makasisira sa ecosystem na nagsisimulang nagsisilbing tirahan ng nasabing endemic species. Ayon sa DNR, kailangan ng kooperasyon ng bawat mamamayan upang matiyak na maprotekta ng mga kritikal na habitat na ito mula sa pagkasira upang manatiling ligtas sa manataying yaman ng bansa para sa susunod na henerasyon. Ang Rafflesia ang itinuturing na pinakamalaking bulaklak sa buong mundo na kilala sa kanyang matingkad na pulang kulay at kakaibang amoy na tila nabubulok na karne upang maakit ang mga insektong tumutulong sa pagpaparami nito. Humihiling ang grupong karapatan ng independent investigation sa engkwentrong ikinasawi ng 11 katao sa Toboso, Negros Occidental. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, tanging isang malayang investigasyon lamang ang makapaglilinaw sa nangyari dahil hindi umano sila naniniwala sa payag na militar na lumaban ang mga nasawi. Kabilang sa mga napatay sina Alaysa Alano, miyembro ng Student Council ng University of the Philippines Diliman, at si RJ Nicole Ledesma, dating nominee ng Kabataan Party List. Manawagan din ng hustisya bagong alyansa Makabayan o Bayan. Sinabi ni Bayan Secretary General Raymond Palatino, ang mga nasawi ay hindi rebelde, kundi mga magsasaka, cultural workers at youth activists. Kinundi na din ng UP Diliman Committee on Protection of Academic Freedom and Human Rights ang pagkamatay ni Aliano at tiniling ang transparent at impartial investigation. Sa balitang sports, tuloy ang palarong pambansa 2026 sa gitna ng naranasang krisis sa bansa. Ang naturang national sports event ay gaganapin sa Agusan del Sur sa darating na Mayo 24 hanggang 31. Ayon kay DepEd Undersecretary for Operations at Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma, bagaman may ilan silang ikinukonsidera ay magpapatuloy pa rin ang malaking pagganda sa lalawigan. Giit ni Garma, ito'y katuparan ng mga pangarap ng maraming atletang Pinoy na makasali at maranasan ang Palarong Pambansa. Magbabala ang aktres na si Angelica sa balitang showbiz. Magbabala ang aktres na si Angelica Panganiban sa publiko laban sa mga online scammer.
bago magamit ng larawan at pangalan ng kanyang resort. Sa isang social media post, binahagi ng aktres na may Facebook page na gumagamit ng kanyang negosyong Mangrove Resort Subic para makapanloko ng mga guests. Kaugnay nito, nanawagan ng aktres na huwag maniwala sa mga post sa naturang page at lalong huwag makipagtransaksyon o magpadala ng pera. Marami ngayon yan, lalong-lalo na yung mga nagtatransact online. Kailangan nyong i-verify. Kailangan nyong i-verify. Ewan ko, kukunin talaga yung totoong mukha eh. Oo, ika-copy-paste. Copy-paste, tapos sasabihin nila, akala mo staff talaga doon. Pero ito yung huli naming experience kasi dyan, nung magpapadala ka na ng pera, halimbawa, reservation, sasabihin nila, 50% down. Halimbawa, 2 gabi kayo doon, let's say 5,000 a night, di 10,000. Reservation mo, 5,000. Nung magpapadala na ng account, personal account yung padadalhan. Dapat normally yan nakapangalan sa kumpanya. Or halimbawa, sasabihin sa iyo, padala mo sa pangalan ganito, she is our HR manager or cashier. Hindi personal account. Sino si ganito? Nako, yan. Ingat-ingat to. Ingat. At saka yung mga gumagamit ng AI, kung ano-ano man, bangko, produkto, ingatan din natin. In the meantime, iyan ang kabuuan ng ating balitaan. Ngayong umaga ko ng Sabado. Strawberry Lopez, sabi ni Francis, hi. Ayan. Francis Kuwako, ayan. Ay, pagaling ka sa aming kumaring si Femia Sambalod. Sana ay makakuha ng sa lalong madaling panahon para masimula na yung operation. Ingat-ingat sa ating mga kababayan. Ako ho si Raymond Dadpaz. At Romel Fertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby! Susunod na ang advokasya nila Kuya Bong Ariola ng PCSO at sa Katitina Nolasco. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.